Isang kawalang galang ang ginawa ng Indyo na yun. Ganyan ang sinasabi ko. Nakatikim lang ng kaunting kaalaman, nagiging suwail na sa pamahalaan. Dapat ay mapawalang bisa ang relasyon nila ni Maria Clara at Ibarra dahil sa kawalang galang nito. Pumunhin, Padre, sa inasan ni Ginoong Ibarra. Ngunit, nais niyo na bang ipawalang bisa ang kasal nila? Ganon nga, Indyong walang galang. Mabuti at nakarating kayo dito sa aming tahanan. Si Maria Clara ay namumutla at nangihina. Hindi kayo. Paumanhin kung ngayon lamang nakapunta ang aking magaling na asawa upang tingnan siya. Napakarami kasing pasyente ang kailangan ng asikasuhin. Abay, isang pasasalamat ang aking nais parating sa inyo. Hali kayo, nandito sa loob si Maria Clara. Maria, nandito si Doña Victorina at si Tiburcio. Gusto ko nga palang ipakilala sa inyong isang binatang Espanyol na malayong kamag-anak ni Padre Damaso, si Linares. Nais siyang ipakasal ni Padre Damaso kay Maria Clara. Magandang umaga po, Senyor. Kinagagalak ko po ang ating pagkakakilala, lalong-lalo na si Maria Clara. Biar masih gamun ah. Anong nangyayari sa iyo, Maria Clara? Kailangan mong maumpisal upang maigsan ang iyong mga nararamdaman. Hindi na kailangan, Padre. Magaling na siya. Napagaling na siya ng aking asawa. Hangal! Ang paniniwala lamang sa Diyos ang makasasagot sa kanyang karamdaman. Kailangan niyang maumpisal. Ha? Napagaling na siya ng doktor, Padre. Hindi ba, Kapitan? Tama ka nga, Donya. Ngunit may punto rin ang Padre. Nararapat lamang mangumpisal siya. Not. Kay pangit ng ayos ng mga Indyo dito. Hindi ko malaman kung paano sila nabubuhay. Hindi na nga sila nakapag-aral at mapagmalaki pa. Nakasalubong natin sila, ni hindi man lang bumabati. Paluin mo nga sila ng inyong sombrero gaya ng pinagawa ng mga kura at tenyente sibil. Turuan mo sila ng urbanidad. At kung gantihan nila ako. Hindi ka ba lalaki? Ngunit ako'y pilay. May problema ka ba, Donya? Bakit? Naiinggit ba kayo sa akin? Ako si Doña Victorina de Espadanya. Ako? Naiinggit sa'yo? Eh, isa ka lang namang babaeng nagpapaka-Espanyada. Walang baka nga rito, babae, at magtutuos tayo! Halika na! Huwag mo na siyang pansinin. Kilalanin mo ang iyong kinakausap. Isa akong babaeng galing ng Maynila, hindi gaya mong taga-lalawigan. Sa aming bahay ay hindi makakapasok ang mga alperes. Bagkus, naghihintay sila sa may pintuan. Aba! Excelentissima Senyora Puput! Paano naman ang matandang pilaykod? Gaya ng iyong asawa. Hoy! Pakinggan mo ako. Hindi ako dapat nakikipag-usap sa mga Indyong gaya mo. Ngunit, nais mo bang labhan ng aking mga damit at babayaran ko kayo ng mahal? Lapastangan! Akala mo ba'y hindi ko alam na isang pekeng doktor ang iyong asawa? Bumaba ka rito, matandang marumi, at dudurugin ko ang salaura mong bibig. Punyeta! Walang iya ka?
Anong iyong sasabihin? Halika't po tayo. Sa katunayan ay napakaraming masasamang bagay pa ang lalong magpapahirap sa inang bayan. Ang Espanya, matapos sa kupi nito, ang mga tao ay kanilang inalipin, kinukutya, pinaparusahan. Iyan ay isang napakalaking katotohanan. Tayo pang may-ari ng mga lupa ang kanilang pinahihirapan at nilulupig. Nakausap ko ang pinuno ng mga tulisan na namumundo at nais nila itong ipaghiwatig sa iyo bilang tugon sa kanilang mga inain. Malaki ang maitutulong mong pagbabago upang bumagsak ang mga mapansamantalang Espanyol. Alam mo bang sinasabi mo? Wala silang galing upang kalabanin ang pwersa ng gobyerno at ang mga fraile. Isang kabulastugan ang magbuwis ng buhay para sa isang bagay na walang katuturan. Ngunit iyon ang tama. Kailangan ng dahas upang magkaroon ng pagbabago. Sawang-sawa na ang mga tao sa pang-aalila. Walang katuturan niya sinasabi mo. Mabuti pang manahimik na lamang tayo upang mapanatili ang katahimikan dito. Naaalala ko pa ang mapait na kinahinatnan ng aking pamilya. Ang tila bangungot na kinahinatnan ng aking mga ninuno na pinatay at pinagkaitan ng hustisya. Napuno ng kasinungalingan ang aming buhay ng aking ama, ina at kapatid. Kami ay namulat sa karangyaan ng buhay sa piling ng aking lolo, ang ama ng aking ina. Pinag-aral sa magandang paaralan, pinakain at pinalaki. Ngunit bigla na lamang iyong natapos dahil sa inggit at galit ng isang tao. Nabunyag ang misteryo sa likod ng aming mga buhay. Kami ay naglayas kasama ng aking kalooban sa kanila at namuhay sa malayong lugar upang makapagsimula ulit. Ngunit isang araw, ang aking kapatid ay napatagpo ang patay. Isang trahedya sa aking buhay. Nagpalipat-lipat ako hanggang napadpad dito sa San Diego at nakilala si Senyor Ibarra. Pareho kami ng ipinaglalaban. Nagiging mapangahas na ang mga hindi laban sa pamahalaan. Nagiging sagabal na rin sila. Kailangan sila turuan ng aksyon upang mapagpanto nila na bawal kalabanin ang makapangyarihan. Tayo ng isang palabas na magdidiin kay Crisostomo Ibarra na siyang utak ng planong magsikan. Sa lorang Indio, nakapag-aral lang, nakapagmamalaki na. Tingnan natin ngayon ang galing nasa kanya. Maghanda ka at malapit na ang unos sa iyong buhay. Ika'y magmadali. Anong iyong pinagsasasabi? May isang malagim na plano sa iyo ang mga Guardia Civil ukol sa nalalapit na himagsikan. Himagsikan? Anong ibig sabihin nito? Ikaw ang ituturo nilang may ulo sa nalalapit na himagsikan laban sa mga Espanyol. Ikaw ang mabibigyang sala at kanilang papatayin. Naulinigan ko ang kanilang pag-uusap. Iligtas mo ang iyong sarili. Sunugin mo lahat ng mga sulat na may kaugnayan sa gobyerno. Huwag kang mag-iiwan ng anumang palatandaan upang ikay kanilang madiin. Ikay tumakas na. O Maria Clara, patawarin mo ko sa aking kapangahasan. Aking nabalitaan ang nalalapit mong kasal sa isang Espanyol. Bakit ka pumayag? Patawarin mo ako, aking mahal. Wala akong magagawa sa pagpapakasal nila sa akin. Bagkus, isang kalbaryo ang aking buhay. Nais kitang makasama habang buhay. Nais kitang mahalin ng walang hanggan. Kapag-habal ang iyong buhay, Maria Clara. Ngunit kahit ganun pa man, ay lagi kang nasa aking puso at isipan. Kahit anong mangyari, ay ikaw ang aking lakas. Labis din ang aking pag-ibig sa iyo. Kaya huwag mo sanang ituring na isang kapaksilan ito. Dahil ang aking puso ay laging nakatuon para sa iyo. Ganun din ako, Maria Clara. Kinululungkot ko man, ngunit kailangan ko ng lumisan bago magbuhang liwaywang.